mahal na tumatakip sa anumang kasalanan. Na napakagandang larawan din ng pag-ibig ng Diyos sa atin na tinakpan ang ating mga kasalanan. Hindi na tayo tinignan ang righteousness natin bilang pagsunod sa batas, kundi sa pamamagitan ng kanyang habag. At ito nga po yung binabanggit sa Roma, chapter 1. Di po ba? Na dahil sa habag at biyaya ng Diyos, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. So he was caught between his commitment to God's law and his compassion for a person. Amen? Sa Jewish law po, napakalaking bagay ang sumunod ka sa batas. Pero isinantabi yun ni Jose. At ang kanyang pinairal ay ang paghabag at pagkaawa, compassion para kay Maria. So love na love niya si Maria. Pangalawa, ang pagpapangalan ni Jose kay Jesus. Challenging din yun. No? Ang pagpapangalan ni Jose kay Jesus. Verse 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi po dito, Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Sino magbibigay ng pangalan? Si Jose. At sa Jewish custom, again, bumalik tayo sa culture ng mga Hudyo, kapag nagbibigay ka ng pangalan sa iyong anak, ibinibigay mo sa kanya hindi lamang iyong pangalan, kundi pati ang iyong lipi. Opo, yung iyong lineage ay binibigay mo sa kanya. At napakahirap, napaka-challenging para kay Jose na ibigay yung kanyang pangalan, yung kanyang lahi na mula pa sa hari ni David ay iduduktong niya sa kanyang sa isang sanggol na hindi naman niya anak. Nagigets niyo po ba? So very challenging po na ibigay iyon ni Jose. No? Very challenging yun. Okay? Kayo po ba nahirapang magbigay ng pangalan sa inyong anak? No? Yung tatay ko hindi nahirapan. Diba? No, hindi pa nagdala. Nagdamay pa ng pangalan niya. Okay po? So marami pong mga pangalan kwento, no? Kombinasyon, no? Sa cellphone, ano ba yun? Mga ganito mga kwento, no? Pangalan ng mga cellphone. No? Yung isa, Charger ang pangalan. No? Charito at Roger, mga ganun ba? Charger, mga ganun. So mga joke, ano? Pero kung pag binigay mo yung pangalan mo sa Jewish custom, ibig sabihin mo, diluduktong mo yung lahi mo sa kanya. At ang sabi nga po, by naming Jesus, Joseph legally grabs the Son of God into the line of David. Jesus' legal right to the throne of David become through the obedience of a foster father. Ang galing po ng no? Yung lahi ni David at yung pagiging anak ng Diyos ay dinugtong ni Jose. Dahil sa pagsunod ng isang tatay na kanyang inaangkin ang pananagutan doon sa bata. Okay? So yung pagiging Son of God at yung pagiging line ni David, yung lahi ni David, pinagdugtong ni Jose dahil sa kanyang desisyon na akuin at panagutan ang bata. Amen? Pangatlo, mabilis lang po tayo mga kapatid. Makakanin niya agad tayo ng testimony. Pangatlo, ang kahulugan ng Emmanuel. Very challenging din ito kay Jose. Sapagkat ang sabi po ng verse 23, katuparan ito ng isang hula, lilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Okay? Ang gandang pakinggan, ano? God is with us. God with us, Emmanuel. Pag natinig po natin yung salitang Emmanuel ngayon, ang sweet, ang sarap pakinggan, kasama natin ang Diyos.
Pero alam po ba natin sa unang Pasko, napakabigat ng ibig sabihin ng Emmanuel. Bakit po? For Joseph and Mary, next year, for Joseph and Mary, God with us meant potential social exile. Awkward conversations with parents, or a lifetime of rumors in Nazareth. Yung salitang Emmanuel, God is with us, napakabigat yun sa buhay ng mag-asawang ito. Sapagkat pwede silang matakwin, ang laking kahihiyan, ang dulot ng unang Pasko, di po ba? Iskandalo nga po ang unang Pasko, mga kapatid. Hindi cute. Hindi pa cute ang kwento ng unang Pasko, kundi isang malaking iskandalo at malaking problema na kinakaharap ng mag-asawang ito, na kanilang haharapin potentially habang sila'y nabubuhay nga po. Sapagkat ito ang kanilang kakaharapin. Pero ang sabi, God is with us. Kaya ito po, ito yung ibig sabihin. The presence of God is not a peaceful, easy feeling. It is a disruptive, transformative reality that requires us to sacrifice our reputation for His glory. Amen ba yun? Amen. No? Hindi ibig sabihin ng Emmanuel, magpapakayot lang tayo dito. Hindi ibig sabihin ng Emmanuel, ang sweet, lagi natin kasama ang Diyos. Tama po. Pero ang katotohanan po sa unang Kapaskuhan, ito yung Emmanuel na nagbabago ng kalagayan ng isang tao na mag-aaring magulo ang kanyang normal na sitwasyon, ngunit kailangan ng isang sakripisyo upang isang tabi natin ang ating mga sarili sa kanyang kapulihan. Amen. Kaya po ang salitang Emmanuel dito, napakabigat. No? Hindi natin ibig sabihin, pabigatin natin ang sitwasyon natin ngayon. Pero ang encouragement sa atin, no po, ano man yung kabigat ang dinadala mo ngayon, anumang bagay na mayroon kang kinakaharap na challenge o hamon, God is with you. Sabihin mo sa katabi mo yan, kasama mo ang Diyos. Amen. Kaya kapag nagulo tayo dahil may Diyos na dumating at nais na mangusap sa buhay natin, magpasalamat tayo. Bakit? Dahil sa unang Pasko, ang Emmanuel ay nagulo ang mundo ng dalawang ipapakasal.